Kala namin merong bagong artista eh. Pang-sparkle ba to? Ang Sparkle, mga kapuso, nandito po sa ating studio live ang ating Assistant Ombudsman, si Attorney Miko Clavano. Attorney Clavano, magandang umaga po sa inyo, si Joel, si Weng. Kasama Magandang namin. umaga Salamat po. po sa pagtanggap sa aming imbitasyon at live kayo nagpunta rito. Yes, Thank you, sir. thank you, sir. Thank you. Yung white. Ayan, yan, Yan, yan. yung white. Yan. Magandang umaga po, Sir Joel Bamweng. Thank you po sa invitation niyo po. Ay, Thank salamat you. po sa Oo. pagpunta ho dito ng live. Siguro magandang mapag-usapan na natin kasi matagal na pinupustura ni Ombudsman Boying Rimulya na mag-iinit ang tag-init. Yes, oo. At marami na kayong kakasuhan. Merong mga nabanggit na mga bilang. There are about 40 plus senators and congressmen na nakalinya na po ninyong sampahan ng kaso kaugnay pa rin po ng flood control. Alam nyo, Attorney Clavano, medyo nag-uulan na naman. Binabaha na naman tayo at nag-aalab na naman ang damdamin ng taong bayan dito po sa isyong ito. Ano ba ang pinakahuling development dito, Opo, ang process. Assistant Ombudsman? Yes, Sir Joel. Salamat po sa tanong at naintindihan ho natin yung yung nafe-feel ng mga tao. Yung process po kasi sa Office of the Ombudsman, pag meron pong complaint, ini-evaluate ho yan. Tinitignan kung pwede pang i-fact-finding, palakasin pa yung kaso, or idediretso na po sa preliminary investigation. After preliminary investigation, aakyat na po yan sa mga prosecutor if ever for filing po yung recommendation para i-file na po sa Sandigan Bayan. Yung mga fact-finding po kasi, syempre itong corruption at graft, hindi naman po yan nakikita sa papel agad-agad. No? So marami po talaga tayong kailangan tignan, kaya medyo tumagal ng ganito katagal. Pero all the cases, awa po ng Diyos ay tumatakbo, pending po sa ating opisina ngayon. At yung iba po ay nasa preliminary investigation stage na. Yung iba naman po ay may meron pang kailangan idagdag na ebidensya, no? Naghahanap po kami ng mga witnesses, mga statements. And then yung iba naman po, naghihintay lang po kami ng ibang dokumento galing sa iba't ibang ahensya. Pero andyan po yan and they are ripening up one by one, no? Ang pinakabago yung declaration ng DOJ na namumuro ng sampahan o may rekomendasyon na silang sampahan ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Anong development doon, Attorney Clavano? Tama po yun. Nung Monday po, pinadala sa amin yung recommendation po ng DOJ. Yung authority po ng DOJ na gumawa ng isang preliminary investigation ay nanggaling po sa Ombudsman. Nung October pa po kasi, binigyan na namin ng authority ang DOJ to conduct their preliminary investigation. So ginawa nila yon nung March po. If you will remember, sumipot po si Senator Jinggoy doon sa DOJ para mag-submit ng kanyang counter affidavit. And since then, pending na po yung case for resolution. So it took them 2 months to come up with a resolution. Inisa-isa nila yung mga affidavits ng mga witnesses, iniisa-isa na rin nila yung counter affidavits ng mga respondent, pinagbanggaho nila, and they were able to come up with a resolution. At ito na po yun. Yung recommendation nila is for the filing of plunder, violations of 3019 or the Corrupt and Practices Act, tsaka direct bribery. No? So, ito naman po, pagdating sa Office of the Ombudsman, kailangan po namin gumawa ng isang independent evaluation. Two reasons kung bakit kailangan namin gumawa ng independent evaluation. Dahil unang-una, yung jurisdiction po or yung standing ng DOJ sa Sandigan Bayan ay questionable. Diba? So, kailangan ang Office of the Ombudsman mismo ang gumawa ng resolution at information para may standing ho kami sa Sandigan Bayan. Pangalawa po, yung competence po ng DOJ. Yung day-to-day operations po nila, mga normal crimes po. Mga karaniwang crimes na nakikita sa revised penal code. So yung corruption cases, although marami pong magagaling na abogado doon at maraming magagaling na prosecutor, ang forte talaga nila ay yung normal crimes at yung sa amin naman mas specialized po sa corruption at saka sa graft. So siguro may mga kailangan pang tignan yung mga specialized lawyers namin
para mapalakas yung kaso if ever. No? Kailan lalabas sa evaluation ninyo, ang ombudsman? It can take hours, it can take days, it can take weeks depending po kung ano makikita ng mga prosecutors ho natin. Hindi po tayo nagma-micromanage po no? Oo. Dahil syempre we want to give them the prosecutorial independence na tinatawag para malaya sila gumawa ng kanilang recommendation. Pero base doon sa initial na tingin po ninyo doon sa na-submit na mga ebidensya laban kay Senator Jinggoy, aakit ba na Sandigan Bayan? By personal evaluation po. Siguro po we will leave it to the to the prosecutors kasi wala naman pong weight yung personal opinion Yes, ko po no. oo. Pero from the very get-go sa Senate Blue Ribbon Committee pa lang, marami ng witnesses ang lumutang kagaya po ni former Yusek Bernardo, former DE Alcantara, pati na po yung former RD ng NCR na si Gerard Opolencia na ngayon po ay tinanggap sa Witness Protection Program dahil sa kanilang mga testimonya. Correct, oo. Yung binanggit nyo na rin si Bernardo. Dahil ba doon sa mga ebidensyang binanggit ni Yusek Bernardo bilang state witness laban kay Jinggoy, kay Senator Joel, kay Senator Cheese, may tuturing na ba silang big fish dito po sa flood control issue ito, Attorney Clava, no? Well, syempre ang basehan ko po yung mga yung siguro yung pulso ng ating mga taong bayan. Nakikita lang natin 'yan sa social media at sila siguro maghusga po kung sino talaga ang mga big fish dito no. Sa amin naman po ang titignan lang po namin yung ebidensya no. Kasi kung ang magiging batayan ho namin ay kung sino ang big fish at kung sino yung maliliit na isda, parang hindi naman ho siguro fair yun at hindi tamang proseso yun. So what we will do is remain to be evidence-based. Yun po talaga ang sinasabi ni Ombudsman dati pa na we will go where the evidence takes us. Asa na yung preliminary investigation kay sa dating Senate President Chis Escudero and dating House Speaker Martin Romualdez? Yung kay Senator Chis Escudero ay nasa preliminary investigation stage na po. There was an order to submit counter affidavit na na-receive po no ng opisina ni Senator Chis Escudero. So I believe the prosecutor o yung panel ho natin ay naghihintay na lang po doon sa kanyang counter affidavit para umusad na po yung preliminary investigation. Yung kay former Speaker Martin Romualdez ay nasa preliminary investigation stage na rin po. Ang una pong umabot sa stage na yon ay yung mga money laundering cases po niya. Opo. Yung kay dating Speaker Romualdez, doon sa paggawa po ninyo ng case build-up, kinukonsidera ba yung testimonya ng testigo na sina Gutesa, yung 18 Marines, di ba? Ito yung mga nagsasabi na naghatid daw ng pera, di ba? Yes, oo. Doon sa Forbes Park property. Tsaka yung video ni Saldico, alam ko sinasabi ni Ombudsman Boying we will go where the evidence takes us, di ba? Ito ba ebidensya? Itong mga, sila Gutesa, yung 18 Marines, yung kanilang mga testimonya, Assistant Ombudsman? Ginamit po ng team natin yung affidavits ng 18 Marines. Although yung 18 Marines po, ang ginawa ho natin doon, pinaisa-isa ho natin yung mga affidavits nila. Kasi mahirap naman pong paniwalaan na yung 18 ay nagsama-sama buong time, di ba? At saka mahirap ipinpoint po kung sino talaga ang nakapag-witness ng event na sinasabi nila doon. So we asked them to make individual affidavits. 5 po ang nag-submit ng individual affidavits at ginamit po yung 5 na yon. Yung kay Orly Gutesa, ginamit din po yun. Tsaka yung video ni Zaldico. Yes, we can consider them evidence. But of course, pwede ring i-raise as defense ng mga abogado ni former speaker na hindi credible. Pero matter of defense na po yun. Hindi kami mag-aabogado para sa defense. That's why ito po yung unang umabot sa preliminary investigation stage dahil ito din po yung unang nakuha ng mga teams. Yung Pero kay Saldico meron ba? pa. Yung kay Saldico ba na testimonya based do sa video lang, acceptable 'yan, Assistant Ombudsman? Hindi naman siya sworn affidavit. Well, it can be taken as evidence. However, yung probative value po niya oo. ang magiging Question. magiging question. yan. Opo. Yes, sir. But dahil nagko-corroborate din siya dun sa ibang statements, Oo. then the probative value increases, no? Oo. Tama po kayo. Mas maganda sana kung i-reduce niya sa isang affidavit Oo. na Sworn. sworn, opo. Pero dahil
I guess yung Kabuuan na lang. kabuuan. Oo. Oo, yun po yung tinitignan ho natin. No? Tumutugma doon sa sinasabi ng iba. Yes, yung mga ma'am. sinasabi ni Zaldico. Opo, ma'am. Okay. Sabi mo kay Martin, kay dating speaker, yung palang money laundering case ang nasa PI, preliminary investigation, yung plunder issue. Yung plunder case po ay ongoing doon sa fact-finding. Uh-huh. Ito po kasi yung sa budget. No? Yes, Tinitignan ho natin dito ang BICAM, tinitignan ho natin dito ang small committee Yes, na sinasabi ng marami na nasa Congress. So, it demands a lot more time. Tsaka, ano yan, iba't ibang team ang nakatutok sa iba't ibang stage ng pagbuo ng budget. Kasi isang budgetary process ho yan. At kung isang team lang po ang nakatutok dyan sa buong proseso na yan, mahirap po. Matatagalan. Opo. Oo. So, Kay tigil isang team. Kay Senator Cheese, ano yung kaso na sa PI niya? Lahat na? Opo, if you will remember, no, of course, I don't want to preempt kung Yes. ano yung magiging recommendation ng Yes, panel opo. natin. Pero if you will remember, doon din sa Senate Blue Ribbon Committee, may lumutang po na pangalan Oo. na supposedly middleman. Yes, oo. Diba? So, yun po yung tinitignan ho ng mga teams natin. Yun po yung nasa preliminary investigation. Alright, si Senator Ping ba na ipadala na sa inyo yung recommendation ng Blue Ribbon? Yung partial report. ng Blue Ribbon. And anong bahagi no ng ang Magagamit ng gagamitin ng ombudsman. ombudsman? Opo, pinadala ho sa amin ang 464-page na chairman's report. Okay. Opo. At ano po yun, meron part doon na dinidescribe po yung pinaka scheme, no? Yung budgetary process, makakatulong ho din yun sa atin. Meron din portion doon na mga individuals, kumbaga mas focus doon sa mga respondent Opo. na mga individuals. So, what we will do, i-assign at i-endorse natin yung mga parts na relevant sa mga teams dun sa mga investigative teams natin sa Office of the Ombudsman. Okay. Yung iba pang senators, na pag-usapan pala natin, si Romualdez, si Senator Cheese at si Senator Jinggoy, may iba pang mga senador na nadadawit din po. Paano yung investigation sa kanila? Nasaan na? Most of them are in fact-finding. Fact-finding. Opo. Malayo-layo pa sa preliminary investigation. Hindi naman po. Ang kailangan lang namin makuha yung ibang dokumento na lang. Yung iba naman po, witness na lang. Kasi alam naman natin kung ano talaga ang nangyari. May A1 information na tayo. Pero kailangan pa rin i-supplement with an actual statement or affidavit. Opo. No? So, yun po ay siguro once mag-ripen na po yan, isa sa publiko din namin yung mga developments po na yun. Di ba kayo nahirapan kumuha ng SALN sa House of Representatives nitong mga inimbestigahan nyo? Siyempre, Weng, siguro Nauna, nahirapan, di ba? Kaya nagalit si Ombudsman eh. i-recommend ako sana Attorney Clavano na punta kayo sa parking area ng House of Representatives. Makikita nyo po doon, ang gaganda ng mga kotse. Sama mo na Senado. Pero yung ba di ba Nakadeklara. nakabangga ba yan Yes, sa sa SALN, oo. yung pag-iimbestiga natin doon sa mga contractors. Opo. Ano ba ang pinakahuling development? Kasi may mga nababanggit pero 67 ba yun? binabanggit, di ba yung Oo. sila Garjola, di ba itong mga to, sila Momo. Pero wala tayong naririnig on the part of the ombudsman. Sila ba'y iniimbestigahan? Opo, itong mga to, actually pinapalakas ho nga natin yung lifestyle checks natin sa Office of the Ombudsman Kasi ang nangyayari ho doon, pag nakuha ho natin yung salin, at tama ho kayo, nung time na yun ay pinapahirapan ho kami, although we were able to plead our case na itong subpoena ay isang exception dun sa rules nila. Kasi ang sinasabi nila, kailangan pang dumaan sa plenaryo. Correct, oo. But we fought our case at sinabi ho natin na ang subpoena ay isang exception dyan sa House rules nyo. Kung meron kaming subpoena and the powers of the Ombudsman are plenary in nature, kailangan isubmit ka agad yon, hindi na kailangan idaan sa plenaryo. Kaya meron na kaming nakuha ng mga SALN. No? Yung mga SALN na yon, ibabangga po sa lahat ng registries. May LRA, may LTO, Yun, may ibang mga registries pa. Tapos titignan kung tugma ba yung mga dineclare nila doon sa mga nakalista, doon sa mga registries. So nasa process na kayo no ng pagbabangga. Yes.
May nakikita Opo. na ba kayong irregular? Medyo Meron po. Tedious yan. yun, Kasi, pero- syempre, Weng, Oo. hindi lang yung congressman ang titignan mo dyan. Uy, Sa asawa. nakapangalan Correct. sa anak, Sa anak. nakapangalan sa asawa, Yes. di ba? Na wala namang kapasidad Yes. na oo. bumili. So, ng- yun talagang... Yun po, oo. So, So, may nakikita na kayong irregular? meron po, meron ho talaga. At yung binanggit po ni Sir Joel na kailangan mo pang dumaan sa proseso ng pagtingin kung sino talaga ang beneficial owner Yes. ng mga properties na yon ay isang hakbang na kailangan pa naming gawin. Oo. So, Pero basta meron na kayong lead, may nakikita na kayo na dapat pang i-pursue ang investigation because may nakikita kayong irregular sa yaman ng mga kongresistang subject ng investigation ninyo. Yes, ma'am. Alright, Medyo ito lang. marami-rami. Yung pinakauli siguro development na gusto nating tanungin sa ating ombudsman, yung kay OSAA. Kay Aplasca, Ma'am Aplasca. kay General Aplasca. Ano pinakauling development doon? Sinuspindi na siya, di ba? Ben? Yes, oo. Ng ombudsman. At may kapalit na siya. may kapalit OIC na, no? Yes. Pero anong development dyan ng ombudsman? Opo. Kahapon po, nagbigay na po ang DOJ sa amin na in-endorse po yung report ng NBI doon sa nangyaring insidente noong May 13. Yes. Yung PNP po ay nangako na by today or tomorrow, mabibigay din nila yung kanilang consolidated report sa amin. So, based on those two reports po, we will come up with our own fact-finding investigation. Tapos, yun, dadaan din po sa PI. Kung may recommendation po ang ating mga investigators sa PI, kung ano yung magiging charge, yun po ay isasampa din sa Sandigan Bayan. Okay. Ano po ang end nung investigation ng ombudsman dito sa nangyaring putukan sa Senado? Ano yung pangunahing pakay nun? Sino at tutukuyin kung sino yung may sala? Sino yung unang nagpaputok? Alam naman na natin, umami si Aplasca. Ano ang pananagutan What else? nung Oo. makakikitaan na nagkasala dito? Well, yung PNP po ay nag-issue na ng statement na yung pagpaputok ay isang violation ng nakalimutan ko lang yung RA number pero Oo. yung illegal discharge po Yes, of firearms. of firearms Oo. po. So, yun po yung isang tinitignan ho natin pero katumbas po sa ating opisina ay yung administrative charges, no? So pwede pong papasok yan sa grave misconduct, conduct prejudicial to public to yes. the Best interest of the best service. interest of the service. Opo. So yun po yung mga options, no? Kasi yung proseso ho namin sa Office of the Ombudsman, pag may criminal case, meron ding twin docket na administrative case. Yes. Laging magsasabay po 'yan. So kung ano yung kung ano yung kinalabasan ng evaluation doon sa criminal, meron ding katumbas sa administrative. Ang subject lang ba ng investigation ay yung mga law enforcement agencies o enforcers na nagkaroon ng putukan or subject ng operation or kasama pati yung responsibility ng mga senador? Halimbawa, si Senator Robin Padilla na lumalabas doon sa mga CCTV ngayon na kasama niya si Senator Bato nung lumabas ng Senado. Well, we'll take it step by step po, Yes, no? oo. Syempre, ang una nating titignan ay yung mismong putukan. Kasi doon po talaga na nagalit or na bother si ombudsman doon sa putukan dahil hindi dapat umabot sa puntong yun. No? So yun ang una nating titignan. Kung meron pong makita na command responsibility sa mga senador, then of course we will also pursue that. As of right now, wala pa po kami doon. Kaya ang una naming ginawa ay nag-issue tayo ng order of preventive suspension kay Mau Aplasca dahil siya po yung may hawak or may authority over yung CCTV. At pangalawa, nag-issue din kami ng subpoena doon sa STECOM doon sa CCTV footage din. Although nakuha na din po ng PNP yon, kaya hinihintay din natin yung report ng PNP. Attorney Clavano, parang pinupulaan din si Secretary John Vic. Dahil andun siya sa Senado, kaharap niya si Bato. Bilang DILG, dapat daw in-enforce na niya yung Inaresto warrant of na. arrest. Pero hindi niya ginawa. Anong disposition ng ombudsman dyan sa issue yan? Considering na magkapatid yung ombudsman yung at dalawa. secretary ng DILG. Nakikita ho naman po yung connection. Pero sa batas ho kasi, that is a purely executive act. Okay. No? So kami naman, nung nakita namin yung kaguluhan sa Senado,
we had to be discerning kung ano ba talaga yung nasa jurisdiction ng ombudsman, kung ano talaga ang nasa jurisdiction ng executive branch. And yung pagpatupad ng isang warrant of arrest na galing po sa ICC ay isang executive function at hindi po kami makikialam doon sa magiging desisyon ng executive dyan. No? Ang tinitignan ho natin kung bakit nag-escalate sa ganung punto. And I think there is some sort of a, kumbaga, may misconduct na nangyari doon. At tayo naman bilang Pilipino, ayaw rin natin makita yun eh. Opo. Tayo ang naging laman ng balita sa international community at it does not give us a good name, and ano naman po, yung ating ekonomiya naman po ang magsasuffer dyan. Patawag niyo ba si General Aplasca? Possible po na ipapatawag po ng mga investigator para magbigay ng kanyang salaysay. Hindi naman po pwede na lahat ay nasa media lang, no? So at one point I believe that the investigators will call on him. Pero di sa NBI, pati NBI, NBI to be naman, Opo. fair. siyempre. Oo. Yes, opo, kasi sa kabilang banda po ang NBI eh. Yes, So oo. pero nagbigay na rin po sila ng report, but I believe na papatawag din po sila ng ating mga investigador. Kailangan nyo ng digital expert dahil sabi ni General Aplasca, Spliced. Yung video na yung nilabas daw video ng na PNP. inilabas para paboran yung kanilang Narrative, naratibo. oo. So, anyway, sige, siguro bigyan namin kayo ng pagkakataon, Assistant Ombudsman, na makapag-usap sa ating mga kababayan at Na naiinip na sa flood control i-assure. investigation. Tsaka nga pala, hindi ba kayo naiinip? Ano ba ang status ni Saldico? Si Saldico may kaso na sa Sandigan Bayan, Oo. dinidinig na ngayon. Pero wala pa rin siya. Asan ba si Saldico? Opo, yun din po ang isang example ng jurisdictional difference. Dahil may warrant of arrest siya galing sa Sandigan. Kami po yung nagpalabas noon dahil nag-file kami sa Sandigan Yes. Bayan. Naglabas po ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Pero yung pag-implement ng warrant of arrest ay isang executive function na naman. Wala po kasi kaming marshal pa. But we are working on putting up an office na ombudsman marshal para pwede na rin kami magpatupad ng warrant of arrest. I think that would be very helpful in the future. Kahit may political differences ang Office of the Ombudsman at the executive branch, kahit kami na ang magpapatupad ng warrant of arrest. Does that mean even going abroad to serve the arrest? the warrant. Yes, sir. Kung aabot po sa puntong yon, although we have to plead with DBM na ibigay sa amin yung mga posisyon po na yon, no? Malaking yun eh. Malaking Opo. body, malaking budget yun, Assistant Ombudsman. Yes, Ma'am Weng, malaki po yun. So, yun po, we will have to wait for the executive branch to be able to implement that warrant of arrest. And I believe meron naman silang mga leads, no? Hindi ba malaking sagabal sa prosecution ninyo nitong flood control cases yung wala pa rin si Zaldico? Yes, opo, kasi hindi naman uusad ang mga kaso sa Sandigan kung wala po si Zaldico. Isa Siya rin yung po, pinaka-major key para ma-seal yung mga kaso na to, tama ba? well, kailangan ho namin mag-pivot ng konti dahil, yun na nga, we're dealing with reality. Wala pa po siya dito, but kailangan po nating iusad yung mga kaso natin. So, we are looking, we are looking and we have found some alternatives na makakapagsabi or makakapag-explain or describe kung ano talaga ang nangyari sa Oo. Mas sa madali mga lang kaso. sana na i-prosecute kung nandito siya. Yes, opo ma'am. Opo ma'am. At kung magsalita, mag-cooperate Yes. ho siya. Okay. Attorney Clabano, sige po. Bigyan namin kayo pagkakataon na mangusap sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Nako, Sir Joel Ma'am Weng, salamat sa opportunity, Thank you. no. Kung ang taong bayan ay naiinip dito sa flood control investigations, lalo na po kami. Kasi we are in that position na to make things, to make a change, no? And we are doing everything that we can. In fact, yung mga positions ho namin sa Office of the Ombudsman ay slowly fini-fill out na po yan. Yung 114 na binuksan namin, 3,500 po ang nag-apply. Dahil po gusto nilang sumama sa investigation at gusto nilang siguro ipakita sa taong bayan na may magagawa ho tayo. So sana po ay wag tayo mawalan ng gana, ng pag-asa dahil ito na po yung pagkakataon natin na sana maudlot itong klaseng korupsyon, no? At hindi maulit sa future dahil ito po ay kumbaga parang yung PDAF naging baseline na nga lang po eh, 'di ba? Ngayon dati tens of millions or maybe hundreds of millions, ngayon billion na po ang pinapag-usapan. At yung pinakamahirap ho doon
fina-flaunt na po ng mga tao yung nanakaw nila. So this is our opportunity po, no, na sana when we do this right, hindi na po mauulit in the future. Alright. Galing. Batang-bata, mga kapuso, si Assistant Ombudsman ni Miko Clavano, alam mo, Weng, sinasabi nga nila yung kabataan ng pag-asa ng bayan. Mukhang meron tayong nakikitang pag-asa dito sa, dito sa trabahong ginagawa ng Ombudsman ngayon.